testimony at preaching ng God's Word. Brother Alden, please come. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon for this wonderful opportunity that the Lord give me to preach sa church po ng Promised Land Baptist Church. Maraming salamat sa Panginoon, and I consider this as God's providence dahil alam naman po natin na ito po ay hindi nagkataon. Ito po ay plano ng Panginoon na ibinigay sa atin na nandito tayo lahat sama-sama na mag-aaral ng salita ng Diyos. At good evening rin sa mga online na nanonood dyan sa Facebook or Zoom. And sabi po ni Pastor Abet, mag-share po ako ng short testimony. Hindi po ako nakahanda, kaya nag-prepare po ako ng PowerPoint. So, ito po yung salvation testimony ko po. Ako po ay naligtas sa DVBS, pero ako po ay assistant teacher that time. So, nagtuturo na po ako sa mga bata nung ako po ay naligtas. Nagtuturo na po ako sa mga bata that time, pero ang problema po ay hindi pa po ako ligtas. Nung time ng Daily Vacation Bible School, nag-share po ng gospel yung asawa po ng pastor po namin that time, at doon ko po tinanggap ang Panginoong Yesus bilang aking Diyos, personal na Diyos at tagapagligtas. Ito naman po yung family picture. Yan po yung profession ko po dati bago ako nag-full-time sa ministry. Sumasakay po ako ng barko noon. But after 2 years ng pagtatrabaho ko po sa barko, isinorender ko po yung buhay ko po sa Panginoon. Hindi ko na po inantay na kainin po ako ng malaking isda. Malinaw po sa akin that time, mga kapatid, na wala po ako sa kalooban ng Panginoon at hindi ang gusto ng Panginoon ang aking sinusunod. Kaya after 2 years, I decided na ibigay ko yung buhay ko sa Panginoon sa full-time ministry. So, ngayon po, katulad po ng sabi ni Pastor Abet, tumutulong po ako sa church po namin, but at the same time, may mga ministry rin po akong hinahawakan, katulad po ng e-camp, which is yung isa po yung church nyo na sa nag-participate po. So, ito naman po. So, kung tatanungin niyo po ako sa love life ko po, meron na po akong kasintahan, meron na po akong girlfriend, at si Sister Jairen May Trinidad. Kung kilala niyo po si Brother Clarence, yung nag-preach rin po dito sa church po ninyo, so kapatid niya po yun. Nagkakilala kami sa Catanduanes, nung time na tinulungan ko po yung church po doon. Nag-mission po tayo sa Catanduanes. Pero sabi nga po nila, parang iba yung naging mission. Pero ayun po, maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. At ayun po. So, yun po yung short testimony natin. At ngayon po, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Please open your Bible in Ephesians chapter 1, verse 15 to 19. Ephesians chapter 1, verse 15 to 19. Babasahin ko po siya at pakisabayan po ako sa inyo pong mga mata. Sabi po dito, dahil dito sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal,
hindi ako tumigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Tayo po ay manalangin. Lord, we ask for your guidance sa pag-aaral po namin ngayon ng inyo pong salita. I pray, O Lord, na kayo po ang magpalambot ng aming matigas sa puso. Magkaroon po kami ng mataas na respeto sa pakikinig po ng inyo pong salita. At magkaroon po kami ng pag-ibig sa pagsunod po sa katotohanan ng inyo pong salita. Maraming salamat po. Ito pa kami sa matalangin, Ama. In Jesus' name pray. Amen. Kapag tayo po ay... Wait lang pa. Kapag tayo po ay tinatanong ng ating mga prayer requests or prayer list, ano ba yung panalangin natin? Madalas ay binabanggit natin, kailangan natin ng katalinuhan, kailangan natin ng pisikal na kalakasan, kailangan natin ng provision ng ating pangangailangan, kailangan natin ng proteksyon na hindi tayo madisgrasya o mapahamak. But here's the question for all of us. What do we need the most? Ano ba yung pinakakailangan natin sa ating buhay? Is it time, strength, wisdom, help, or protection? Tayo po ay nananalangin sa kalusugan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kakilala, even pag-iingat sa atin. Minsan, ang prayer request natin ay makapasa tayo sa exam. Katulad po ng panalangin ko po ngayon, sana makapasa ako sa comprehensive exam ng Bible School. Lahat po yan ay maganda, mga kapatid. Lahat po yan ay tama. Pero ang tanong po sa atin, mga kapatid, pinapanalangin ba natin ang mas mahalaga pa sa mga bagay po na iyon? Here in our passage, we can see, here is a Bible request to pray unceasingly. Kung titignan niyo po sa Ephesians chapter 1 verse 15 or verse 16, sabi diyan ni Pablo, hindi ako tumigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin. Ang panalangin na ito, mga kapatid, ay mas higit pa sa ating kalusugan at sa iba pang mga bagay. And here's our theme for this evening. Our prayer should be the need for spiritual illumination to know our God. Ang isa sa pinakamahalagang panalangin na dapat po nating maipanalangin sa bawat isa ay ang pangangailangan ng espiritual na karunungan upang makilala ang ating Diyos. The need for spiritual illumination to know our God. This is why
we live in such spiritual poverty because we do not really intimately know our God. This is why our Christianity is so shallow, mechanical, heartless, and powerless. Because we do not really know our God. This is why we struggle with sin, why we do not see God's working or hearing God speak. Because we do not really know our God. Ang isa sa mga kailangan natin, mga kapatid, na ipanalangin sa bawat isa ay bigyan po tayo ng espiritual na karunungan na makilala po natin ng tunay ang atin pong Panginoon. Yes, we pray for physical safety. We pray for physical health. We pray for protection. But why we don't pray to the most important thing, which is our spiritual life, our spiritual relationship sa atin pong Panginoon? Kailan po natin ipinalalangin sa bawat isa at sa ating sarili na, Panginoon, bigyan mo ako ng espiritual na karunungan na makilala ko ng tunay kayo, aming Panginoon. Ito po yung sinabi ni Daniel sa chapter 11, verse 32. They that do know their God shall be strong and do exploits. Ang ibig sabihin po ng salitang exploits po dyan, mga kapatid, ay kikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Sila, nakilala nila ang Panginoon, sabi diyan, sila ay magiging malakas at sila ay kikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang isa sa mga sikreto para po tayo ay maging matagumpay sa ating espiritual na pamumuhay, para po tayo ay maging matagumpay sa pagharap dito po sa buhay, sa mga kasalanan man yan, o paghihirap natin sa buhay, ay makilala po natin ng tunay kung sino ba ang ating Diyos. Dahil kung kilala po natin kung sino ang ating Diyos na ating sinasamba, katulad nga po ng sinabi ni Daniel, tayo po ay magiging malakas at tayo po ay kikilos ayon po sa kalooban ng ating Diyos. Katulad nga rin po ng sinabi ni Pastor Abet, ang tinuturo niya po sa amin ay about sa kung ano bang ibig sabihin ng pag-ibig. Sabi ni Pastor Abet, kung hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal o pag-ibig, paano mo matututunan magmahal? Parang parehas rin po siya dito sa point po natin dito, mga kapatid. Kung hindi natin kilala kung sino ba ang Diyos na atin pong sinasamba, paano po tayo kikilos o paano po tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon? Mahalaga na kilala po natin yung Diyos na ating sinasamba. At ang isa sa mga paraan para mangyari po yan, mga kapatid, ay manalangin. Tayo po ay manalangin na bigyan tayo ng Panginoon na espiritual na karunungan, na kilalanin siya. Because apart from God, apart from Christ, if we do not abide in Christ, we can do nothing. Hindi po natin kayang gawin yon sa ating sarili lamang na kaalaman o sa ating sariling kalakasan. Kailangan po natin manalangin at kailangan po natin ng tulong ng ating pong Panginoon. Main truth number 1, our greatest need is for spiritual illumination to intimately know our God.
ang pinakamalaking pangangailangan natin ay ang espiritual na karunungan upang lubos na makilala ang Diyos. Sabi po dito mga kapatid, nung narinig ni Pablo in verse 15 ang pananampalataya ng mga mananampalataya sa Efeso at yung pag-ibig nila sa mga banal, ano po yung sinabi ni Pablo sa verse 16? Hindi po siya tumigil sa pagpapasalamat at hindi rin po siya tumigil sa pananalangin sa mga Ephesian believers. So, makikita po natin mga kapatid, ang panalangin po na ito, ang request po na ito po ay nasa chapter 1, which means na ito po yung kauna-unahang panalangin ni Pablo sa mga Ephesian believers. Because it is Paul's first request for them, that indicates that is their initial need. First step in all. Makikita po natin mga kapatid, ito po yung unang panalangin ni Pablo sa kanila, na ang ini-indicate lang po noon na ito po yung pinakakailangan nila, yung mga Ephesian believers. At ganun din po tayo mga kapatid. This is the first thing, first step that we need in our spiritual life. Ano po yung panalangin ni Pablo? Sabi diyan in verse 17, upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya, sa atin pong Panginoon. So, kung iisipin niyo po mabuti in verse 17, ito po yung panalangin ni Pablo. Pagkalooban po sila ng Panginoon ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa atin pong Diyos. Yung word na knowledge or yung pagkakilala po dyan mga kapatid o yung karunungan po dyan, meron po itong ibig sabihin sa Greek. It means full or intimate knowledge. Hindi lamang po natin makilala ang Panginoon sa ating mga isipan o hindi lamang po natin makilala yung Panginoon sa maliit lang na paraan, kundi makilala po natin ang Panginoon ng mas malalim, makilala po natin ang Panginoon ng buo. Even though our God is infinite, di ba? Sana mas makilala po natin yung Panginoon sa the best ng ating makakaya sa tulong ng Espiritu Santo. Ang tanong po sa atin mga kapatid, gaano ba natin kakilala ang ating Diyos? Do we really know our God? Alam ba natin talaga kung sino yung Diyos na ating sinasamba? O kilala lang po natin siya sa kung anong nalalaman natin sa Kanya o kung ano yung napapakinggan natin sa iba? I hope na sana magkaroon po tayo ng intimate knowledge. Yung, alam niyo po yun, makilala po natin ang Panginoon ng mas malalim at mas tunay. Lumalim pa po ng husto yung pag-ibig natin sa atin pong Panginoon. God wants us to have full or intimate knowledge of Him. To walk with God like Enoch did, to see Him in His Word face to face like Moses, to be close to God, that He would call us His friends as He called Abraham. Sana mga kapatid, mas makilala po natin ng tunay ang atin pong Diyos. Not just mentally know, but spiritually understand. Beyond that, to embrace God with our hearts.
We have the awesome invitation from God to fully, intimately know Him. How far we are. Is Christ crowded out of your busy life, of our busy life, with the toiling that each day brings? Wala na po ba tayong panahon para kilalanin ng mas malalim pa ang Panginoon dahil sa mga bagay, mga pangyayari na meron po sa ating buhay dahil busy tayo, marami tayong ginagawa? Sana mga kapatid, kahit na marami tayong ginagawa, magkaroon po tayo ng panahon na kilalanin ang ating Panginoon. God invites us to know Him. I hope and I pray na tanggapin po natin yung imbitasyon na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Main truth number 2, by the way, ito po yung isa sa mga illustration ko mga kapatid. Like Lydia, sila po yung binahagian ni Apostle Pablo in Acts 16. At si Lydia po, sabi diyan, a seller of a purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Kung makikita niyo po dito mga kapatid, si Lydia, ano po yung ginawa sa kanya ng Panginoon? Binuksan po ng Panginoon ang kanyang puso para makita niya kung ano ba yung katotohanan ng kaligtasan na ibinabahagi sa kanya ni Paul. Yan po yung kailangan natin. Yan po yung dapat nating ipanalangin sa bawat isa, kahit na sa mga mananampalataya, mga kapatid, na Panginoon, buksan niyo po yung aming mga puso na mas makilala po namin kayo, na mas malalim pa. And if we share the gospel to others, yan rin po yung isa sa mga panalangin na dapat nating ipag-pray sa kanila. Panginoon, bigyan niyo po sila ng espiritual na karunungan na makilala po kayo. If you will notice mga kapatid, hindi po sila Paul yung nag-open ng heart ni Lydia. Yan po ay ang Panginoon. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang ibigay sa atin. That's why we need to pray. We need to depend on our God. We need to pray this most important request sa bawat isa po sa atin. Kasi po wala po tayong kapangyarihan na magbago ng buhay o puso ng isang tao. Ang Panginoon po lamang ang may kapangyarihan na gumawa niyan. Huwag po nating i-neglect ang isa sa pinaka-importanteng panalangin na ipinag-pray ni Pablo sa mga taga-Epeso po. Main truth number 2, we need spiritual illumination to realize what God has made us, has prepared for us, has given us. Kung titignan niyo po sa verse 17 to 18, kasama po yung 19, bakit kailangan po nating ipanalangin yung ganitong panalangin? Verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag, the hope of this calling, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. We need spiritual illumination to realize what God has made us, has prepared us, has given us.
Kailangan po natin ito mga kapatid para makita po natin kung ano ba para saan ba tayo ginawa ng Diyos? O ano ba yung ibinigay sa atin ng Panginoon? Coming closer and closer to God means knowing God's calling, His inheritance, and His power. The word know means realize by experience. Ito po yung malalaman mo siya dahil na-experience mo sa buhay mo po, mga kapatid. Hindi lang siya knowledge. Hindi lang siya na alam mo na meron kang pangako mula sa Panginoon, 'di ba? Binigyan ka niya ng kapangyarihan o tinawag ka niya para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang po ganun na alam mo lang eh. Kailangan it is by experience. Alam niyo po yun, yung knowledge na meron po tayo, it turns to our testimony, our life, our behavior, our actions. Realized by experience. Hope of God's calling of us, kung makikita niyo po sa verse 1, chapter 1, ito po yun, saints, chapter 2, verse 10, faithful, and chapter 2, verse 21 to 22, workmanship. Diyan po tayo tinawag ng Panginoon. Tinawag niya po tayo to be saints, to be faithful, and to be His workmanship. God wants us to realize the hope or confidence that God, we are His workmanship, we are His saints, or we are His faithful servant. Riches of God's glory, riches of the glory of His inheritance, it is the first thing to know that we will go to heaven, but it's another thing to realize just how rich and glorious our future is. Exceeding greatness of God's power, not just to know God has given us power, but to know its exceeding greatness by experience in our daily lives. Nung ako po ay, last week po yun eh, may nagbigay po sa akin ng motor. Blessing po yun. At nag-aral po ako magmotor, and then, hindi ko po alam paano magmotor pa ng single eh. Kaya nagpaturo po ako. Pag sinusubaybayan mo siya, parang madali lang po, di ba? Pagka nakita mo, nalaman mo, ay madali lang yan. Pero pagka ikaw na po yung mismo nagdadrive, iba na yung usapan. Andun yung tuwa, andun rin yung kaba, di ba? So, ang point ko lang mga kapatid, iba talaga yung nalalaman po natin sa na-experience po natin. If we truly know our God, we will realize it by experience. Yung power niya, yung kung saan ka ba niya, para saan ka ba niya ginawa, di ba po? At yung future glory na nakaabang po sa atin. We know we are saints and His workmanship, that we will go to heaven and God's power, but do we confidently live that way? Realize how rich or glorious, experience the greatness. Need conviction and depth of understanding that moves the heart and transforms the life. Yung conviction na meron po tayo mga kapatid, sana ito po ay nagtatransform ng atin pong mga buhay. This does not come by study alone. We must pray to realize what we are and have and can do. Main truth number 2 po, for our last point, we must intimately know God and all He has done for us so we can be to the praise of His glory. Kung titignan niyo po mga kapatid sa Ephesians chapter 1 verse 6, makikita niyo po na
Sabi diyan, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Verse 12, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. And last verse, verse 14, B, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. The praise of His glory. Kapag kilala po natin ang Panginoon, mga kapatid, tayo po ay mabubuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Meron pong nabalita sa sa news. Sabi po dito, fisherman hunts in giant pearl he kept under the bed for 10 years. So, sabi diyan, parang itong pearl na ito ay nagkakahalaga po ng $100 million. So, itong mangingisda po na ito, nakakuha siya ng malaking pearl, tapos ang ginawa niya, yung nakuha niya po, itinago niya lang po sa ilalim ng bed for 10 years. Dahil hindi niya po alam yung value eh. Kaya akala niya normal na pearl lang o normal na bato lang, itinago niya lang. Until such time na nakita niya, na-discover niya na ito pala ay may malaking value. So, sometimes we are like that, mga kapatid, na we are like a person who had riches at his feet but did not realize it. Kung iisipin niyo lang, mga kapatid, how glorious yung blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon bilang mga believers, sobrang dakila. Sa kaligtasan pa lang na meron po tayo, at bukod pa po doon sa mga biyaya, espiritual na biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, napakadakila na. But the problem is, because we do not really know our God, hindi natin nakikita yung mga bagay po na yun. We do not realize how rich the blessings, spiritual blessings that God has given us. That's why isinulat ko rin po dito, for what do you pray? Our prayers indicate what we want. How much do you want to know God? Ano ba yung pinapanalangin po natin, mga kapatid? Kung ano yung laman ng puso natin, yun yung gusto natin. Tama? Kung ano yung laman ng panalangin natin, yun yung pinapahalaga natin sa buhay natin. Ito po yung tanong ko po sa inyo. Meron po ba tayong puso na handang at gustong kilalanin ang Panginoon? Ipinapanalangin po ba natin ito? For our final application, I want to change my prayer life. Sana yan po yung maging panalangin po natin. No? I want to change my prayer life. I want to pray for this request for myself and others. Realize there are things or something in your life that is not showing forth the glory and praise of God. Let's pray or decide, I am deciding to forsake those things by the grace of God. Ito po yung sabi ng hymn, Close to Thee. Pray for spiritual illumination to know our God. Sana po, mga kapatid, na magkaroon po talaga ng puso tayo na manalangin sa bawat isa, na bigyan po tayo ng spiritual na karunungan ng Diyos na makilala, ng tunay, ng mas malalim, ng totoo, ang atin pong Panginoon. Let's pray. Lord, we thank you for your message for us, for your reminder for us. Panginoon, hindi po namin ito nang kaya ng aming sarili. Kailangan po namin ng tulong nyo.
Help us, guide us by your Holy Spirit, Panginoon. Give us spiritual illumination, spiritual understanding, to intimately know you, our Savior, our Creator, our God. Patawad po, Panginoon, kung minsan o madalas sa aming buhay, hindi po namin napapahalagahan ang panalangin po na ito. We give importance o we give priority sa mga physical matter, but we neglect the most important thing, which is our relationship sa inyo po, Panginoon. Help us to pray this prayer for ourselves and for others. Maraming salamat po. Ito pa aming salamat dalangin, Ama. In Jesus' name pray. Amen.